Seryoso ba na ang simpleng chismis ay pwedeng maging isang krimen? At ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Samahan niyo ako sa episode 8 ng ating serye, Tama Legal Makadiyos, ang katotohanan ng Biblia sa ugaling Pilipino. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagay na tila karaniwan na sa ating kultura. Chismis, ang kasalanang pumapatay ng reputasyon. Aminin natin, sino ba ang hindi nakarinig o minsan nakisali sa chismisan? Mula sa simpleng, "Uy, alam mo ba?" sa kanto hanggang sa mga blind item sa social media. Para bang naging parte na ito ng ating pang-araw-araw na pakikipag-usap. Minsan nakakatuwa, minsan pampalipas oras, pero saan ba talaga ang linya? Kailan ito nagiging nakakasama? Ang chismis o gossip, sa simpleng salita, ay ang pag-uusap tungkol sa ibang tao, lalo na sa kanilang pribadong buhay, at madalas, hindi pa kumpirmado kung totoo. Ang masakit dito, kadalasan, negatibo ang laman ng chismis. Ito ay mga kwentong hindi mo sasabihin sa harap mismo ng taong pinag-uusapan ninyo. At dito na pumapasok ang malaking problema. Ayon sa Biblia, sa Proverbs 16:28, sinasabi na gossip separates close friends. Sa Tagalog, ang chismis ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Napakalinaw. Isipin mo na lang, ang isang relasyong iningatan mo ng maraming taon, pwedeng masira dahil lang sa isang salitang binitawan at ipinasa-pasa. Ang tiwalang binuo pwedeng gumuho sa isang iglap. Ang chismis ay parang lason na unti-unting sumisira sa pundasyon ng ating mga relasyon. Sinasabi rin sa Proverbs 18:8, ang mga salita ng isang chismoso ay parang masarap na pagkain. Bumababa ito sa kaloob-looban ng isang tao. Ibig sabihin, masarap pakinggan pero nakakasira sa loob. Pero hindi lang sa aspetong espiritual at relasyon ito nakakasama. Alam niyo ba na sa mata ng batas ng Pilipinas, ang chismis ay maaring maging isang seryosong krimen? Oo, tama ang narinig niyo. Ito ay maaaring pumasok sa kategorya ng defamation, na may dalawang uri, libel at slander. Ang slander ay ang paninirang puri sa pamamagitan ng salita, habang ang libel ay sa pamamagitan ng pagsulat, pagprint o pag-broadcast. At sa panahon ngayon ng social media, mayroon pa tayong tinatawag na cyber libel. Kapag nag-post ka ng malisyosong chismis sa Facebook, Twitter o kahit sa isang group chat at napatunayang nakasira ito sa reputasyon, karangalan at pagkatao ng isang tao, maaari kang makasuhan. Hindi biro ang parusa dito, maaari kang makulong at pagmultahin. Kaya sa susunod na may matanggap kang pasaload na chismis o may magtag sa'yo sa isang kontrobersyal na post, mag-isip kang mabuti bago mag-comment, mag-share o makisali. Ang isang click mo lang ay pwedeng magdala sa'yo sa hukuman. So, paano natin ito lalabanan? Paano natin babaguhin ang kulturang ito ng chismisan? Una, magsimula tayo sa ating sarili. And bago tayo magsalita, itanong natin, totoo ba ito? Makakatulong ba ito? Kailangan ba itong sabihin? Kung sa isa man dyan ay hindi ang sagot, mas mabuting manahimik na lang. Ikalawa, kung may lumapit sa iyo para magchismis, magalang na tumanggi. Pwede mong sabihin, "Naku, pasensya na pero hindi ako komportable pag-usapan ng ibang tao." O kaya naman ay ibahin mo ang usapan. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo, kundi pinapakita mo rin na hindi ka sang-ayon sa ganitong gawain. Ikatlo, sa social media, be a responsible netizen. Huwag basta-basta maniniwala sa lahat ng nababasa. I-verify muna ang source. At higit sa lahat, huwag mag-share ng mga bagay na nakakasira sa kapwa. Instead, gamitin natin ang platform na ito para mag-spread ng positivity, encouragement at katotohanan. Ang pag-iwas sa chismis ay hindi lang pagsunod sa batas o sa Biblia. Ito ay isang pagpapakita ng respeto, pagmamahal at pag-aalaga sa ating kapwa. Ito ay pagpili na maging tagapagtayo ng mga relasyon, hindi tagasira. Ang reputasyon ay mahirap buuin pero napakadaling sirain. Tandaan natin ang ating mga salita ay may bigat at kapangyarihan. Gamitin natin ito para magbigay buhay, hindi para pumatay ng reputasyon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon.
Kung nagustuhan nyo ito, please like, share, at mag-subscribe na kayo sa aming channel para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa nating episode. Mag-comment din kayo sa ibaba ng inyong mga saloobin tungkol sa chismis. Hanggang sa muli, piliin nating maging tama, legal, at makadiyos.